Watch GMA makipag. Sabi nila, makikipag-ayos daw si BBM kay BP Inday. Pinakulong mo yung ama niya, magpakikayos ka. Naunsa man taon mo eh. Sabi ni sa interview sa GMA ba, sabi niya, peace na tayo, sabi niya doon sa interview niya, sabi, pinakulong niya yung tatay, tapos mag-peace ka. Palabasin mo yan. Yeah, tama. Pero bakit? Paano ka mag-peace? Hindi, pinakulong mo na. Or yung mga kaibigan mo ang nagpakulong, o hindi ko alam. Tama, napanood ko nga. Ang ganda na. Nahadlock na ang all. Natakot talaga sila kasi malapit na 2028 eh. Yeah. Oh. Oy, ano yan? Hello. Uy, happy kami uwi ng Friday. Oo. Kasi na-meet namin kayo. Natakot sila sa bloodbath na sinabi ni VP. Hindi, kasi sabi ni VP, hindi, gusto ko talaga impeachment kasi I am ready for the bloodbath. O yan. Yeah. Takot sila lahat. Gusto nyo pala peace yung mukha nyo. Yon, yan ang totoo. Tingnan nyo si tatay. Pag ganyan-ganyan lang si tatay kasi natakot na sila lahat. O, tingnan nyo guys. Tingnan nyo, di ba? O, yung kamay ni tatay guys. O. Ayan o. Oh, ano yan? Oh. Oh. Yan. See? The audacity. Totoo, the audacity. Makipag-friend ka. Tapos, napakulong na yung ama. Gipa-impeach mo pa yung gikasuhan pa ang mga sino-sino, mga kapatid o whatsoever. Ginigipit. Uy, mag-sure mo. Correct. Can you imagine that? Tapos, ka lang, peace na tayo. Hindi. You started this. Hindi pwede na yung peace. Sinimulan mo na yan eh. Paano mo pa yan? Pauwiin si tatay ngayon. Ang hirap dito. Once makapasok ka na sa ICC ate, mahirap makalabas. Pero hindi ko maintindihan bakit hindi hirap yung buhay sa tatay. Hindi, ano pa naman yun? Hindi naman yan Due process? I mean, di ba, yung case niya Ongoing. Kasi ang tawag dyan sa ginagawa sa kanya is pre-trial detention. Yun kasi ang process ng ICC. Oo. Pag lumabas na yung warrant of arrest, dakpin ka while the trial is ongoing. Pero ang trial ni tatay, hindi pa naman yan talaga confirmed. Kasi sa 23 pa yung confirmation of charges. O, September 23. Ang ginagawa pa lang nila ngayon, maraming salamat Lizelle, ang ginagawa pa lang nila ngayon is, they are challenging with respect to the jurisdiction of the ICC sa Pilipinas. Sa kaso na isinampa kay tatay. Yun yung busy, kung ano yung busy ngayon ang court because the lead counsel of the former president asked the presidency to disqualify 2 of the 3 judges. Kasi 3 judges lang naman ang composition sa pre-trial chamber 1. So, so 2 sa 3 pinapa-disqualify ng lead counsel in relation to the objective partiality. Na parang hindi sila partial or whatnot, kung hindi ito ma-resolve, it could bring more problems later on. Ganon. Oo. Kaya ang importante ngayon na dapat natin ilagay sa isip natin at sa puso is dapat ipanalangin natin sa si tatay, good health lang siya palagi. Na meron siyang mental strength na to go through this because it's a very long proceeding. Can you imagine, it's already 68 days. He's already there inside. Emotionally, hindi ko talaga masabi. Pag ang emotion nasa utak, ang mag-kick in, magkasakit ka niyan sa stress. Anxiety, depression. Hindi na makatulog. Di ba may sinabi yung si Attorney Roque na yung i-apply nila na pag 80 years old, hindi na dito sa Netherlands? That has yet to be determined. Yan yung sabi ni Attorney Roque. But, hindi pa na kasi parang hindi pa siya nagka-time na kausapin ang local Dutch lawyer in that matter. Pero yung iba kasi sinasabi nila, hindi mag-petition tayo, hindi tayo dito, mag-ingay-ingay tayo or whatever. Kahit anong ingay pang gawin natin dito sa labas ate, ang dapat isipin ng isang tao, what's the effect of a protest? Perhaps we can affect shaping the perception of the general public, but to the extent na
makaapekto ba to sa legal proceedings na nangyayari sa loob? That's not the point. Hindi talaga makaapekto kasi based on merit kasi sila kahit ano, not unless your petition na sinumitin ninyo is presenting more evidence from the victim side or from the defense side or the prosecution side, pwede. They can probably hear your petition. But if your petition is irrelevant, it's not even part of the state party or the stakeholders involved sa case, it is just a plain and simple nag-iingay ka lang. You're just wasting your energy. Ano bang ginagawa natin dito sa Duterte Park? Ang ginagawa natin dito is we are showing our unwavering love and support lang talaga. Kasi yun lang ang magawa natin. As Filipino, magbuklod-buklod tayo, nandito tayo, nagkakaisa, ipakita natin na even though, exactly, because it's not about influencing the legal proceeding, it's about telling Tatay Digong na nandito lang kami sa labas. Don't worry, lumaban ka dyan kasi nandito kami sa labas. Yun talaga ang punto. Bakit nandito tayo? Kasi yung iba, yung mga maggalit sa mga katulad natin, nandito tayo. Bakit kayo nandyan? Wala kayong ginagawa. Kaya galit na galit sila. Kasi nagbubudos-budos daw, nagagalit yung mga local residents, ganito. We are, by the way, just exercising our rights to peacefully gather and also to show our dissent. That is a guaranteed right dito sa any constitutional provision sa democratic society. Bakit kayo mag-call out? Sariling Pilipino lang, mag-call out kayo. Diba? Why can't you just allow us to express whatever it is that we're trying to do? This is our right naman. Oo, negative. Hindi nyo pa nga nakita yung ano nangyari. Nag-negative na kayo agad. Gutom na si Sir. Tapos kahit ano-ano lang ibalita doon sa atin, di ba? Oo. Mga fake news. Palaging sinasabi, mga fake news na lang, ganito, ganyan. Pinaalis ang mga mantakin nyo. Oo. Pinaalis ang mga supporter kasi ganito, ganyan. Wala na mga supporter. Gal si ate. Kasi nga ate, ang punto kasi dyan, whether kami na lang dalawa, ako na lang isa, or tatlo, apat tayo, the mere fact na merong tao na nandito sa lugar na kung saan binigay mismo ng Dutch ng government of the Hague, ibig sabihin they recognize that what we are doing is within our rights. Totoo yan because wala naman tayong ginawa. We are just here expressing our views. Oo. Exactly. If the locals feel that we are actually we are making things inconvenience for them, they can complain. But of course, the municipality will always try to weigh in. Sinasabihin nila, okay, ito yung complaint mo. Pero sila, ginagawa din nila is exclusively within their rights. So anong gagawin natin? Kaya binigyan kami dito. At first, we were very adamant that we don't want to be here because we thought it's very dangerous. But eventually, we were... Eventually, mas okay pala dito na lugar. Because people will see, ano ba yung pinaglalaban natin? They will be curious. Sabi nila, you've been there for a quite extended number of time. Ano ba yung ginagawa nyo? Because what it is that is expounded in the news or whatnot, that our former president and now mayor is a murderer. That we should not be supporting him because if the ICC had him under custody, meaning to say, merong probable cause. But the manner that he was brought to the ICC with respect to their custody is illegal to begin with. Sabi nga ni Attorney Roque, he was kidnapped. Kidnap naman talaga sa awang ko. Kasi pinakita ko yung video. Yan palagi yung pangyayari ba? Wala pa ibalita ni Kaufman because I was not able to come here earlier as planned because of some Over yung ginawa nilang pag-aris niya ni Tatay. Kahit naman sa awang ko. Sabi niya, bakit naman ganyan? Hindi na as kung hindi siya paglakad sa video. Hindi talaga pag-politically persecuted. Correct. Pag political na, wala ka nang magawa kasi lahat ng all of the machinery of the government will be used against you. Yan ang totoo. Wala lang due process la, pakulong ka na. Di ba tayo mga Pilipino, maawain tayo? Kahit walang tinignan nila si Tatay Digong. Tingnan nyo nangyari ngayon, ate. Dalawang Duterte aligned party list, Duterte Youth and also BH party list, hindi dineclare ng COMELEC because without any reason, nothing, zero, hindi lang dineklara. That's why they are calling foul sa ginawa ng COMELEC. Bakit hindi nyo i-declare kami ganito ganyan when they have garnered enough numbers to have a seat in the Congress.
Kaya, Fight nila yan. oo. Duterte support. Kasi, si Duterte, Alam niyo ba kung anong ginagawa ngayon ng prosecution? ano, They are requesting the court to delay the presentation of witness because of their security related whatnot or something. They have grounded it on until the 8th of June. Why can't you not present your witnesses if this case are so strong and overwhelming? at saka hindi sinungaling. Kaya nga, hindi ko maintindihan, di ba sa atin? Oh. Salita yung si Atty. Roque pag sa atin kasi yung case, madali naman yan. Kasi dito mag-hintay siya. Matagal kawawa naman si tatay. Tapos, sana nandoon na lang siya sa bahay nila, nag-relax kasi presidente siya natin before. Tapos ngayon, na siya, yung pensionist, relax, and enjoy life. Tapos ganyan siya nangyari. It's already... Ayan, may kababayan tayo. Sabi niya ng asawa ko, Sir Alvin, sabi niya, sana na lang, mag-enjoy na lang sana siya kasi ganyan, di ba? Kasi naging presidente siya, marami siyang ginawa sa country natin. Tapos after that, mag-enjoy ka na. Wala. Wala. Gusto niya doon. Kasi puso niya yung binigay. Halo, halo, kabayan! Hello po. Hello sir, welcome po sir. Ano po kayo mga seafarers? Hello po sir. Alvin po. Nice to meet you. Hello sir, welcome po sa inyo. Hello sir, welcome po. Oy, tingnan nyo mga seaman sila. Hello, sir. Ingat nyo sila dyan. Nice to meet you, sir.